Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 38th regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion Hernandez Biloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasites Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Donato Monfero, Honorable Ferilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. We request the Honorable Kathleen Briones for our invocation. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng aming Panginoong si Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa isa na namang magandang araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Patawarin niyo rin po kami sa mga naisip, nasabi o nagawa namin na hindi naging kalugod-lugod sa inyong harapan. Tulungan ninyo kami at bigyan ng kalakasang magawa lamang ang mga bagay na karapat-dapat at nagbibigay karangalan sa iyong pangalan. Humihingi po kami ng karunungan at katuwiran upang magampanan namin ng maayos ang aming tungkulin na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Gayon din ang kalusugan ng pangangatawan at kaisipan. Kasama ng pagkakatakot sa inyo na siyang naglalayo sa amin sa kasamaan at kapahamakan. Panginoon, pagpalain niyo po kami at ingatan. Hayaan po ninyong makasunod ang lungsod ng Lipa sa magandang plano at panukala ninyo sa amin. Dalangin po naming umiral ang pagkakaisa, manaig ang kababaang loob at kagustuhang iangat ang interes ng bayan. Samahan po ninyo kami, Banal na Espiritu, upang maging matagumpay at kasiyasiya ang okasyong ito at pati sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pagpupulit pa sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Manatili po tayong nakatayo at ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin po natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same, the Honorable Hernandez Biloso is recognized. Sa pumapagpalayang umaga sa ating lahat, Mr. Chair, considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Montealto and Linatok. Discussion? Objection. Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved.
The Honorable Puwa, Joel Puwa is recognized. Good morning po sa lahat ng ating mga bisita. Good morning po sa lahat ng Good morning po sa lahat ng ating mga bisita. Good morning po sa ating mga kasama konsehal. Provided all the city councilors have the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon, Makasait, and Lebiste. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon and Makasait, Briones, and Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Secretary, business for the day. Business for the day, number one. Number one, financial statements of General Fund, Consolidated General Fund, Proper, 20% Development Fund, Economic Enterprise, Market, Colegio ng Lungsod ng Lipa, Hospital ng Lipa, SEP, Trust Fund, and for the month ending August 31, 2014 for information. Noted. Realignment request of the City Administrator in the amount of 2,387,250. To be taken from the savings and personal services of the KLL to augment insufficient fund for the salaries and wages, part-time of the same office forwarded to the Refer to SP. the Committee on Appropriations. Number 3, reclassification request from agricultural use to military reservation of Ms. Michelle P. Marasigan. Refer to the Committee on Land Use. Number 4, reclassification request from agricultural to residential use of Ms. Sheena Marie E. Villar. Refer to the Committee on Land Use. Number 5, letter of the City Administrator addressed to the SP through the City Vice Mayor forwarding the committee resolution number 001-2014 adopted by the Lipa City Appraisal Committee on June 23, 2014, Re. Property in the name of Annalyn F. Pahilar Lagmago with an area of 354 square meters, which the Barangay Council of Barangay Anilao plans to purchase for the proposed stage and the Laya Daycare Center of said barangay for Refer to appropriate the Committee action. on Barangay Affairs and Appropriations. And number 6, letter complaint of Mrs. Imelda M. Valencia against Kagawad Omar Cabrera, both from Barangay Initslupan, Lipa City, addressed to the honorable members of the SP for appropriate action. Refer to the Committee on Good Government. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ms. Arlene Yvette Largo with an area of 120 square meters located in Barangay Ludlod from agricultural use into residential use for the third and final reading. Duly seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege, the Honorable Virgilio Makasait is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair, at sa ating pong August Body ng Sangguniang Panglunsod. Una pong aking privilege speech ay patungkol po sa isa pong mini subdivision kuno na located po sa Barangay Ludlod na ino-operate po ng GVC Construction and Development Corporation. Ayon po sa mga nag-report po sa ating pong opisina, ito daw pong GVC Construction and Development Corporation ay wala pa pong development permit at wala pong permit galing po sa HLURB. Pero bagamat wala pong sapat na permit ay patuloy po ang pagbebenta ng mga lote po dito sa kanilang lugar at sa katunayan po ay ito parang sold out na ang mga lote po dito. So with the permission po ng ating kagalang-galang na chairman ay ito po may refer sa tamang komitiba upang mapag-aralan at gawin ang nararapat na aksyon sa ganitong klaseng pong gawain. The matter is referred to the Committee on Housing and Land Utilization. Next. Ang second na privilege speech ko po ay patungkol naman dun sa
kanina pong flag ceremony ay ating pong napakinig ang ating pong mahal na alkalde na nagbanggit ng kanyang intensyon na isailalim po ang ating pong bayan para maging highly urbanized city. Natatandaan po natin nung tayo po nag-usap patungkol po doon sa pagpapasa ng isang resolusyon sa pagkakaroon na gawing loan district ang City of Lipa, nagkameron din po ng mga argumento at natatandaan ko po ang ating pong kagalang-galang konsehala Concon Hernandez Veloso ay tinanong po ang ating pong ang nagsasalita po dito noon na bakit hindi muna gawing ding highly urbanized city ang lungsod na Lipa. Dito po kasi pag naging isa pong highly urbanized city ang isang bayan, ito po hindi naman po hindi po tinatanggalan ng karapatan ang isang bayan na maging loan district din. Sa katunayan po ay marami po dito sa mga bayan dito sa Pilipinas ang highly urbanized na at sa akin pong kwenta ay meron po tayong 34 cities na highly urbanized na dito po sa bayan. At karamihan po ng highly urbanized cities ay ito po yung mga nasa lungsod ng Metro Manila. So 19 po dun sa 34 na highly urbanized cities ay makikita po natin sa Manila. Nakita po natin ang Marikina, ang Manila, ang Pasay, yan po yung ilan lamang po dun sa mga highly urbanized cities, nakita po natin ang development sa kanila pong area. At bakit po, ito po yung kaya ko po nababanggit ay para po mapag-usapan po natin ang mga adbantahe ng pagiging, at disadbantahe na rin po ng pagiging highly urbanized ng ating pong bayan. Una po muna siguro ang advantages ng pagiging highly urbanized city. Alam po natin ang isa pong highly urbanized city, kung magbabayad po tayo ng mga local taxes po natin at ng ating mga national taxes, ang proseso po dyan ay ipinapasa po natin ang lahat ng koleksyon sa ating national government. Then from the national government, ito po ina-allocate. Halimbawa, sa Lipa po tayo at since po under po tayo ng probinsya, halimbawa sa 100%, iniakit po natin ang buong 100% sa ating pong national government, i-allocate po pababa through our era ang ating pong pondo. Pero dun po sa 100% na ibinababa, pwede po ang nangyari, I may be corrected for this statement, but for the sake of conversation, at pwede, ito man po kaya po, kung maaari may pa-refer sa tamang komitiba, ang hindi po kabuuan ng 100% ang ibinababa sa lungsod na Lipa. Pag nag-akyat po tayo ng 100% na collection, maaari pong 30 or 40% ng collection natin ay pupunta po ang budget sa probinsya ng Batangas, 60% lamang po ang bababa dito sa lungsod na Lipa. Why? Because if you're not a highly urbanized city, you're under the supervision of the province. Ngayon po, dahil tayo po under sa supervision po ng probinsya po ng Batangas, yung pong natural na ang mga kinikita po ng mga taga-bayan o ng mga taga-lungsod na Lipa, binibigyan po natin ng share ang probinsya po ng Batangas. So sa ganito pong pamamaraan, hindi po lahat ng kinikita ng mga taga-lungsod na Lipa ay dito lamang po sa lungsod ng Lipa ibinibigay. Siyempre, we respect what are the province of Batangas, we respect their decision kung saan po nila ina-allocate ang pondo na ibinababa po sa kanila. So yung 40% po, pwede pong hindi po sa Lipa ibigay, pwede pong sa 4th District of Batangas, pwede po sa 3rd District, pwede sa 2nd District, pwede sa 1st District of Batangas. So ito pong mga kinita po natin, ito pong mga internal revenue taxes na ating po nakolekta, although hindi naman po pinagdadamot ng lungsod na Lipa, ang mga kinikita po ng lungsod na Lipa, ito po itinutulong doon sa mga karatig po nating bayan. Pero siguro po kaya po ito nararapat at natataon na pag-usapan ngayong mga panahong ito kasi po ang ating pong bayan ay nalaki na rin po ang mga pangangailangan. Dumadami na po ang mga tao, dumadami na po ang siyempre po yung mga nangangailangan, yung nangangailangan ng iba't ibang programa ng ating gobyerno, education-wise, infrastructure, IT, health, or kung ano man po programa, dahil po sa pagdami po ng mga tao dito sa ating bayan, ay siyempre po, mas nangangailangan ng mas maraming pondo ang ating bayan. Ngayon po, kung tayo po yung magiging highly urbanized city, kanina po yung nabanggit, I think I have to agree with the mayor, but not totally agree with the amount kasi po hindi man po definite yung amount na nabanggit ng ating mayor. But if we're talking about 30 to 40% na madadagdag po sa ating pondo nang wala pong idinadagdag na koleksyon, take note po, pag po magiging highly urbanized city, wala pong increase of taxes na mangyayari.
Kung ano po ang taxes na kinokolekta sa panahon ngayon, yan pa rin po ang mga taxes na kukolektahin pag naging highly urbanized ang ating pong bayan. But what the difference lies dun po sa internal revenue allotment o dun sa share sa dun po sa IRA na mapapapunta po sa atin. Kung ngayon po ang ating pong pondo ay 1.3 million, automatic po kung ang ating pong bayan ay magiging highly urbanized city, there's a possibility na mag-shoot up po agad, magiging 1.6 billion or 1.7, 1.8 or 1.4. Depende po dun sa sharing ng internal revenue allotment na ibibigay po sa ating bayan. Yan po ay tataas po ang ating pondo nang wala naman po tayong ginagawa o wala po tayong kahit anong additional taxes na kinokolekta. That I think my colleagues here would agree na mas marami pong pondo ang pangangailangan natin ngayon dahil nga po, ang dami pong mga tao na pumupunta po dito sa ating bayan, mas marami po ang ating mga programa na dapat pong paglaanan ng ating pondo. Now, yung proseso po naman, we talk naman dun sa process ng ating pong pagkakaroon ng isang highly urbanized city. So ano po yung kinakailangan po dito? Unang-una po, syempre, kaya nga po ito yung nararapat na pag-usapan dito sa ating sanggunian, kasi po kailangan magpasa ng resolusyon ng ating sanggunian coupled with the letter of our mayor addressed to the President of the country, kay President Benigno Aquino, na tayo po'y may intensyon na maging highly urbanized city ang ating bayan. But then again, before the letter is passed, dito po sa ating presidente, we have to comply first with the requirements. And what are the requirements of having a highly urbanized city? Una po, kinakailangan more than 200,000 ang population. Take note po, population and not the electorate. Ibig sabihin po, kahit ang ating pong voting population ay 160 o 170,000, hindi po yan ang pinagbabasihan sa pagiging highly urbanized city. Ang pinagbabasihan po ay kung ilan po ang populasyon, kung ilan ang tao na nandito sa bayan ng Lipa. And I think yung po sa minimum requirement na 200,000 lamang po, I think we've encompassed that. Sa tingin ko nga po, may 500,000 na po yung mga tao dito, and based dun po sa statistics, yung foot traffic po dito sa Luzon na Lipa, I think could reach to 1 million per day. So ganyan po karami po ang tao dito, but yung mga registered na citizens na dito po sa atin talaga would reach 500,000. That is more than doon po sa minimum requirement ng ating batas na maging highly urbanized city ang isang bayan. In fact, it's 150% more doon po sa minimum requirement. Ngayon naman po, ano po yung requirement as regards doon sa income? Nasasad po sa ating local government code that the minimum requirement to be classified as a highly urbanized city ang isang bayan is only 50 million. 50 million lamang po ang kinakailangan para maging eligible ka to apply to be a highly urbanized city. Kanina nga po, pinag-uusapan na po natin ay bilyon. I think this is 500% more or 1,000% more doon po sa minimum requirement ng ating pong bayan para po tayo maging highly urbanized city. Ngayon po, yan po yung proseso. I've mentioned about the advantages. Now, kanina rin po ay nabanggit dahil hindi rin po naman po patas kung ating po sasabihin lamang yung advantahe ng ating pong pagiging isang highly urbanized city. Siyempre po, one of the disadvantage is that we will not be able to elect ang ating pong governor. Kaya ito po yung maganda po napapag-usapan kasi po ito'y usapin na pangbayan po talaga at sa katunayan po pagkatapos po nung matuloy pala po ako doon sa aking binabanggit na proseso, papadala po tayo sa presidente ng sulat at through an executive order, the president will issue an order na ini-instructan po ang COMELEC to hold a plebiscite. So pagka-pirma po ng ating presidente, katulad po na nangyari sa City of Cabanatuan, pinirmahan po ng presidente at inutusan ng ating COMELEC to hold a plebiscite. Yun nga lamang po, gaya po ng nasabi po ng ating mayor kanina, meron po ngayong question with regard to the legality as to who shall be, kung sino po yung mga dapat na boboto doon sa ating plebisito. Kanina po ay doon po sa presidential proclamation, makikita po natin doon sa pinirmahan ng ating presidente, ang nakasulat doon sa plebiscite ay ang city lamang ang boboto, but then there's an opposition coming from the province of Nueva Ecija na kailangan po ang buong probinsya ng Nueva Ecija ang boboto. So ngayon po ay pending, I think, to the Court of Appeals ang usapin po regarding kung sino po yung mga dapat na boboto, but then again, despite dependency
ng kung sino po ang boboto dito po sa ating plebisito, ay sa tingin ko po wala naman po masama na pag-usapan na kung ito po makakagaling o hindi makakagaling sa ating bayan, ang pagiging highly urbanized city ng ating bayan, ay di ito po mapag-usapan po dito po sa ating sanggunian. Now, let me continue with dun po sa ating disadvantages. Kanina po ay aking nabanggit na hindi na po tayo boboto sa ating governor, specifically because ito po yung magiging impact kung hindi na po tayo magbibigay dun sa ating sinasabi ko kanina na 40% o 30% na ibinababa at isineshare po sa provincial government. Since wala na pong share ang provincial government dun sa mga internal revenue na kinikita po ng bayan ng Lipa, ito po ay syempre po yung supervisory powers po ng ating governor mawawala na po dito sa lungsod ng Lipa. So, a disadvantage po, syempre, yung mga projects na ibinibigay po ng ating gobernador, syempre, hindi na mapapapasok sa atin dito. But then again, gaya po nung nasabi ko po kanina, dun sa pag-increase naman po ng budget natin, in our case, pwede pong 300 to 400 million, I think this would suffice, or this can offset, if not, or at least equal, kung ano man po yung mawawala na tulong po galing sa ating probinsya, ay may offset naman po dun sa dagdag na pondo na ilalagay po dito sa ating bayan. But take note na ito pong 300 o yung 30% to 40% na magiging increase or even 10 to 40% na magiging increase sa pondo po ng Lipa ay na dati po ay isineshare po natin sa ibang mga bayan po dito sa probinsya ng Batangas, ngayon po ay mapapafocus na lamang sa lungsod ng Lipa. Ang mga pondo po na may increase na dati po ay napunta po sa probinsya ng Batangas, ngayon naman po ay mapofocus at may papabigay na lamang sa totoong mga taga-Lipa na lamang po. Which I think is proper na dahil naman po mga taga-Lipa po at ang mga taxes po ay manggaling po sa mga taga-Lipa, nararapat po lamang na ang makinabang po dito ay yung mga taga-Lipa rin naman po. So ngayon po ay with the help of our chairman, ay nais ko po sana ito yung may-refer sa tama pong komitiba na nang mapag-aralan po kung dapat ba o kung nararapat ba o panahon na ba na maging highly urbanized city ang bayan ng Lipa. Before I refer the matter to the proper committee, pausa po muna sa ibang mga staff po ng na iba po nakaupo. Bigyan po natin ng na makaupo po itong mga observer po natin na mga estudyante. Pahintayin po natin sila makaupo muna. So meron po tayong mga estudyante po rito na makikinig ng ating session, part po ng kanilang curriculum siguro or para malaman po nila kung ano po nangyayari sa Sangguniang Panglunsod. So pausa po muna dun sa iba po nating mga member po ng Sanggunian, ng mga staff, ay prioritize po natin ang pag-upo ng mga estudyante. Yung iba kaya, dito na lang yung iba. Dito na iba. Ano na muna kayo? Baba na upuan. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of Mr. William Badillo, Dean ng AB Communication Department, with Dr. Aquilino Arellano, Vice President for Academic Affairs, as approved by Dr. Armando Mendoza, College Administrator. Ito po yung request ng mga students from the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, AB Communication Department, na nabigyan po sila ng time to, ano ito? Siguro makapag-observe sa session ng Sangguniang Panglunsod. So, the privilege of the Honorable Virgilio Macasay Jr. is referred to the Committee on Good Government. The Honorable Katipon, is the proponent willing to be interpolated? Honorable Macasayat? The Honorable Katipon is recognized. Galang-galang na Vice Mayor Eric Aptica, sa mga bisita ho at binasag ang baso ko ng staff ni Don.
Sa lahat to, kay Dr. Badillo, kay Ma'am, sa lahat ng tagapalengke. Sir, meron ho kasi tatlong concern lang ako. Nung una ho, nag-privilege speech ako about dun ho sa highly urbanized ang syudad ng Lipa. Pero after 1 week, nakapag-sponsor ho ako, si Kay muna pala, ng loan congressional. Ngayon, nandito ho sa dyaryo, ng, ano kan dyaryo rin, hindi man tik-tik rin, front page, na si Congressman Nicky nag-sponsor ng House Bill 4640 for a loan district of the city of Lipa. Pero at the same time, kayo naman ay magpo-propose ng highly urbanized. Ito gaho ay pa-atrasin muna natin itong bill na ito para ho ma-priority yung inyong highly urbanized. Napakagandang, alam niyo po, napakagandang katanungan po ni Konsehal Nilo Katipon para ho ma-clarify sa ating mga kababayan ang difference po ng isang loan district sa isa pong highly urbanized city. Una po, ang highly urbanized city would not refer to districting. Kasi po ang districting po ay dito po tinitingnan para ho kung sino yung boboto para sa kanilang mga congressman or representatives per district. Being a highly urbanized city would not in any way affect yung pong ating pagboto para po sa isang congressional district or loan district. Dahil po, ang isa pong highly urbanized city, pag naging pong highly urbanized city ang isang bayan, ay boboto pa rin po sila sa isang congressman o congresswoman, regardless po kung ito po yung loan district or yung pong 4th district na ating po kinalalagyan. So, hindi po maapektuhan. Hindi maapektuhan. Hindi po maapektuhan. So second ho, sinabi nyo, mas aangat ho ang income ng City of Lipa. So doon ho, favorable ho ako doon dahil nga sa laki na rin nga ng loan ng City of Lipa, almost 800 million. Kung ito yung magiging highly urbanized, ito ho ay makakatulong na pagbabayad ho ng loan ng City of Lipa. Yes po, if that would be the point of argument ng ating pong capacity. But despite po na naman na hindi ho maging highly urbanized ang city, before naman po ma-approve yung ating loan, ay kita naman po natin yung capacity po dahil hindi naman po ma-aprobahan ang mga loan po na Lungsod na Lipa kung hindi po capable po ang Lungsod na Lipa na magbayad. But then if the argument or if the position is to determine the increased capacity of the City of Lipa to pay its obligations, then tama po siya sabi po ng ating kagalang-galang. Last question. Meron ho kasing isang, yan, nalimutan ko na rin. Nakita ko taga-KLL na rin. Sa atin ng sitwasyon sa ngayon na meron hong tinatawag ng yung highly urbanized, kung ako yung mag-ambisyon maging mag-governor ng Batangas, wala na akong karapatang tumakbo kung ito yung maging highly urbanized. Yan po sa katunayan po ay yan po itama. Wala na. Ang sa akin po pagkakalam, but dahil ako I came from the City of Lipa, I may stand corrected po, pero hindi na po tayo po boboto yung mga taga-Lipa. Pero pwede ka kumandidato. Baka po hindi na rin po pwede. I may stand corrected po kasi I'm not abreast with the existing rules. Kung kasi sino po, aware ho tayo do sa sabi nga statement po nyo kanina, pag nag-highly urbanized, separate na tayo from the province power to elect ng isang Lipeño sa Kapitolyo ng magbibi. Ngayon, kung ikaw ay taga rito sa Lungsod na Lipa, gusto mong mag-gobernador, wala ka na rin chance ang maging gobernador dahil hindi ka na maiboboto ng constituent mo. No? Kung ang ating pong analogy ay kung hindi pwedeng bumoto, hindi ka rin pwedeng kumandidato. But then, yun nga po sinasabi ko kanina, yan po isa sa mga dapat pinag-uusapan. One of the disadvantages, kasi po hindi na po tayong boboto ng gobernador, but then dahil po hindi tayo boboto ng gobernador, wala na rin pong ibabagsak na programa po dito sa atin. But kanina po ay aking nabanggit kung ikaw ay isang highly urbanized city, sa pagiging isang highly urbanized city, ito'y para na rin sa kaalaman ng ating mga estudyante galing sa KLL. Pag highly urbanized city ka, kagaya ngayon, ang sitwasyon kasi natin ngayon, tayo component city lamang. Kung ang ating kinokolekta na taxes, let's say it's 100%, we pass it to the BIR. Pag ibinababa ng BIR natin through the internal revenue allotments, hindi buong 100% ang bumababa sa Lungsod na Lipa. Maaari ang bumaba lang sa Lungsod na Lipa ay 60%. 60% lang nung 100% natin tinataas, yung 40% ay binibigay natin na pondo para sa probinsya. Ngayon, ang probinsya, yung 40% na yan, they have the authority to determine whether or not they would put it sa City of Lipa. Pwede sa 4th District of Batangas, pwede sa 1st, pwede sa 2nd, pwede sa 3rd. Pero,
fact remains na nanggaling sa atin ang ito'y buwis na ibinayad ng mga taga-Luzon na Lipa na ang pwedeng makinabang. Siya sabi ko, pwede na makinabang kasi pwede rin naman po dito sa Lipa sa atin, ilagay po yan. Pero pwedeng makinabang ang hindi taga-Lipa doon po sa mga kinita o doon sa mga buwis na ibinayad ng mga taga-Lipa. But then again, yan po ating po napag-usapan. Yun nga, kaklaro ko lang po yung kasi as of now, component city tayo. Nakapagpatakbo tayo ng kolehiyo ng Luzon na Lipa way back, established 1994. February 14, 1994, established ang kolehiyo ng Luzon na Lipa in the amount of 1.7 million. 1.7 million nag-start ho yung pondo ngayon at yan ho scholar ng bayan. Mula noon hanggang ngayon as a component city. Kung tayo ho ay maging highly urbanized city, may chance pa uli yata natin mapa-expand ang kolehiyo ng Luzon na Lipa. Base na rin sa inyong sinasabing income na lalaki ang income ng Luzon na Lipa. Tama po yan. At sa tingin ko po sa mga taga-KLL, mangunguna po ang ating kagalang-galang konsehal Nilo Katipon sa pagpapa-expand ng ating kolehiyo ng Luzon na Lipa. Dahil sa Salamat po, Mr. Chair. The Honorable Linatok is recognized. Then after Honorable Linatok, si Consel Mendoza. Mr. Chair, pursuant to the intention of the Honorable Virgilio Makasait Jr. of requesting the President of the Philippines to consider the city of Lipa to become highly urbanized, it will not also affect the loans that we have, because right now that we have the 1.2 billion na pondo po ng lungsod ng Lipa, ay hindi tayo apektado kung meron man tayong sinasabing 800 milyong piso. Kung tayo po ay magiging isang HUC, ay hindi yun po dahil mapupunta sa pambayad sa utang. Dahil may kontrata na po ang ating mga ginawang utang dito sa lungsod ng Lipa. Ano po? Para sa Sports Academy, para sa ospital ng lungsod ng Lipa, para sa Lipa Parking Public Parking Building doon po sa Palengke. Yan pong lahat na yan ay inaprubahan, hindi dahil kailangan pa nating mag-HUC, kundi po yan po inaprubahan dahil sa batas ay sinasabing pwede at may kapabilidad ang lungsod ng Lipa na mangutang hanggang 850 million ang inaalaw po sa atin ng Bureau of Local Government Finance under po ng Department of Budget and Management. Ngayon naman po, dun po sa i-final ni Congressman Nicky Briones sa Kongreso, yun pa naman po ay hindi pa ho yun isang batas. Ano po? Kaya po, I don't think na ito ay magko-conflict din dahil magkaiba po ang proseso nito. Ang redistricting, dadaan po sa Kongreso. Ito po ay direkta sa Presidente. Ano? Ito po ay direkta sa Presidente. At ang atin naman pong nasyonal na pamahalaan ay alam nila at matatalino sila upang maintindihan kung ano ang mas dapat para sa lungsod ng Lipa. Subalit, may mga disadvantages at advantages. Ano po? Politically, ay disadvantageous para sa nangangarap makapaglingkod doon po sa Kapitolyo. Sapagkat hindi na nga po tayo boboto, definitely hindi na rin po tayo po pwedeng kumandidato. Pero kung ang aalalahanin po natin ay ang pangangailangan ng mga taga-lungsod ng Lipa, lalo tigit yung nabanggit na kolehiyo ng lungsod ng Lipa na kayo po inaririto, na mas madadagdagan ang magiging porsyento ng budget na mapupunta kung tayo ay magiging isang highly urbanized city. Dahil yung 30% po o hanggang 40% na madadagdag sa ating kaban, ito po ay, it would mean around 200, a minimum of 200 million to 500 million kada taon. Ibig sabihin, pwede na ang ating kolehiyo ng lungsod ng Lipa ay mapadagdagan natin ng mga fasilidad. Pwede din itong maging isang state university. Dahil mas madadagdagan ang magagandang fasilidad, makukumpleto natin ang mga laboratorio, makukumpleto natin ang pangangailangan. Lalo tigit, kayo mga ABCOM na naririto, kailangan ninyo na isang magandang fasilidad na speech laboratory. Kung tayo magiging isang HUC, siguro,
hindi magtatagal, baka state of the art na speech laboratory ang inyo pang magamit kung tayo magiging isa nang ganap na HUC. Dahil hindi na tayo manghihingi sa probinsya, hindi na tayo kailangang manghingi sa distrito. Meron na tayong sariling pera. Hindi tayo magdadagdag ng bayaring buwis, kundi bubuhos darating na lang dahil tayo, ang ating kinikita ay atin na lang dito sa lungsod ng Lipa. Yun lang po ang aking dagdag at suporta para sa mungkahi ni Atty. Virgilio Makasait, ang ating APC. The Honorable Makasait, baka pwedeng pa-expound po for the benefit ng ating mga konsehal and other guests, yung process ng pagiging from component city to highly urbanized city, or kung meron kayo diyang city na pwedeng paggayahan, para lang po ma-enlighten yung mga Tagalipa. The Honorable Mendoza is recognized. Kasama na lang sa tanong. Yes, Mr. Presiding Officer, sa lahat ho ng mga kasama ko dito sa Sanggunian, sa atin pong mga bisita, sa pangunguna ho ni Sir William Badillo, yun na nga po ang isa sa aking tatanungin kung paano ho uli ang proseso ng from component city to highly urbanized city para naman po ang ating mga bisita ay marinig din po kung paano ang magiging proseso ng pagiging isang highly urbanized city. The Honorable Makasait is recognized. Dito po sa aking pong kamay ay hawak ko po ang isang kopya ng isang presidential proclamation na inisyo po ng ating Presidente Benigno Aquino. This is entitled Proclamation Number 418, Conversion of the City of Cabanatuan into a Highly Urbanized City. Mr. Chair, if allowed, I'll be reading the proclamation. Whereas Section 452 of the Local Government Code of 1991 provides that cities with a minimum population of 200,000 inhabitants as certified by the National Statistics Office and with the latest income of at least 50 million pesos based on 1991 constant prices as certified by the City Treasurer shall be classified as highly urbanized cities. Whereas Section 453 of the Local Government Code of 1991 also provides that it shall be the duty of the President of the Philippines to declare a city as highly urbanized within 30 days after it shall have met the minimum requirements prescribed in Section 452 of the same code upon proper application therefore. Whereas under the rules and regulations implementing the Local Government Code of 1991, the procedure of converting a city into a highly urbanized city is as follows. 1. Resolution. The interested city shall submit to the Office of the President of the Philippines a resolution of its Sanggunian adopted by a majority of all its members in a meeting duly called for the purpose and approved and endorsed by the city mayor. Said resolution shall be accompanied by a certification as to income and population. 2. Declaration of conversion. Within 30 days from the receipt of such resolution, the President of the Philippines shall, after verifying that the income and population requirements have been met, declare the city as highly urbanized city. 3. Plebiscite. Within 120 days from the declaration of the President of the Philippines, or as specified in the declaration, the COMELEC shall conduct a plebiscite in the city proposed to be converted. Such plebiscite shall be preceded by a comprehensive information campaign to be conducted by the COMELEC with the assistance of the national and local government officials, media, NGOs, and other interested parties. So, yun po, Mr. Now, therefore, Benigno Aquino showing that this is signed. The Honorable Mendoza is recognized. Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, ang kanina ho'y narinig ko ho na isa sa requirement ang ating pong resolusyon dito sa Sangguniang Panlunsod. Ito ho ba dito lamang sa Sangguniang Panlunsod o kailangan i-endorse pa rin sa atin ng ating Executive Department? Stated po dito sa ating pong galang-galang ko for the clarification of all the students here, the interested city, sabi po dun sa number 1, resolution, the interested city shall submit to the Office of the President of the Philippines a resolution of the Sanggunian adopted by a majority of all its members. Ibig sabihin po, yung Sanggunian lamang po ng ating So wala hong kinalaman na executive dito. Basta po ang Sanggunian ay nagpasok na isang resolution, ay pwede na pong i-convert kaagad at pag nakumpleto ang requirements. Not necessarily po. Ang sabi po dito, maituloy ko po, the interested city shall submit to the Office of the President of the Philippines a resolution of the Sanggunian adopted by a majority of all its members in a meeting duly called for the purpose and approved and endorsed by the city mayor.
So it is a resolution only. So even if it's not endorsed or approved by the city mayor, it can still continue because it is a mere resolution. Ang sabi po dito, yung ating pong resolution must be approved by the mayor. Yes. Yes, salamat po. Kanina ho'y nabanggit po din ninyo sa inyong privilege speech na kung sakasakaling ang ating pong lungsod ay ihihiwalay na ho at gagawin pong highly urbanized city, ito ho'y hindi na ho makikinabang sa ating probinsya kasi hindi na ho boboto ang Tagalipa sa governor at ganoon naman po ang mga Tagalipa ay hindi na rin ho pwedeng bumoto, hindi na rin pwedeng kumandidato bilang governor ng ating probinsya. Kasi meron din naman tayong mga natatanggap sa ating probinsya. Ang Lipa ay nakikinabang din sa Kapitolyo. Gusto ko lamang sana malaman kung meron na ho ba tayong idea kung magkano ang natatanggap ng Lipa sa Kapitolyo in terms of assistance, in terms of infrastructure projects, in terms of sa mga health at saka sa mga ibang proyekto para sa ating city. Kasi kanina nabanggit ninyo, ang isa sa advantage ng city ay pag magiging highly urbanized, ay tataas ang ating income, tataas ang ating budget, ang ating annual budget for the year. So, kailangan i-compare din natin kung ang probinsya ay ganun din naman ang naibibigay na tulong sa lungsod ng Lipa at kung ito ang makukuha rin natin pag tayo naging highly urbanized city. Yan po yung napakaganda pong katanungan para maliwanagan po ang ating mga kababayan, lalo-lalo na mga estudyante ngayon. But sorry to say po sa ating pong kagalang-galang konsehal, I can only speak dun po sa akin nalalaman and I don't have the proper documents to substantiate kung ano po yung natanggap na ng lungsod na Lipa way back nang nagsimulang naging component city ang Lipa, kung ano po yung natanggap galing po sa probinsya ng Batangas. But as of the moment po, siguro po ako po yung isa kong kapitan bilang ABC at siguro po dun sa mga proyekto na ipinapapadala sa amin dito sa lungsod na Lipa, maaari po, siguro nung hindi ko termino ay nabigyan na po ang lahat po ng ating mga kapitan. But then, I could attest na hindi pa po lahat ng barangay ngayon po ay nabibigyan. There are also other programs, katulad po doon sa distribution po ng financial assistance nung pong panahon po nung kay Glenda, yung effect. I have with me, doon po sa mga binigyan po nila, ng alam ko po yun ay 3,000 per person, ang nabigyan po ay mga nasa 1,000, ang naka-record po ay mga 1,291. Correct me if I'm wrong. Doon po sa mga inhabitants po ng lungsod na Lipa na naapektuhan po ng Glenda. Whereas, we know for a fact na ang ating pong naapektuhan po dito sa lungsod na Lipa, statistics will show, galing po sa CSWD, that we have 18,000 families more or less na apektuhan po ng Glenda. Pero ngayon po ay siguro po hindi po ko rin ang tamang taong makakasagot para po dun sa tamang demographics o kung tama pong mga information kung magkano to, kung gaano karami ang naibababa po ng probinsya po ng Batangas dito po sa lungsod na Lipa. Kung ito nga po ba, it would be kung mas mataas ba dun sa suppose na makikitain natin na dun sa suppose na makukuha natin na additional pondo or equivalent or mas mababa ba dun sa nakukuha na pondo natin. So, Mr. Presiding Officer, sa atin pong proponent, meron pong natatanggap na ho bilang kapitan din. Sabi nga ninyo, kayo may mga natatanggap din sa ating pong Kapitolyo, Yes. sa ating pong probinsya. So, ang buong Lipa naman po ay nakikinabang kung ito ho ay hindi pa ho ihihiwalay at ito ay mapapapanatiling component city. Wala pong question po doon. Nakikinabang naman po ang lungsod na Lipa. Now, the question now lies kung gaano nga po ba kadami ang tulong na natatanggap po ng lungsod po ng Lipa compared po, if we will be comparing this, kung doon sa possible additional budget na makukuha natin, na direkta na po nating makuha at ibibigay na po natin sa mga taga-Lipa. So, kanina nga nabanggit ninyo rin ata na 30% ata o 40% increase. Gusto ko po i-clarify, I may be corrected on the percentages. Yes. Pero ako po makakasigurado na mas malaki po ang matatanggap na share natin sa IRA pag naging po tayong highly urbanized. So, ang ibig sabihin niyan, kung lalaki ho ng 30%, ipagpalagay na nga ho ng 30%, at yan naman po ay hindi pa natin alam mga exact ng figure, 30% po ang ilalaki po ng atin pong budget. Ibig sabihin ho, lalaki rin ang allowable na pwede hong mag-loan ang Lipa. At syempre ho, lumaki ho ang budget, lumaki rin ho ang pondo para mas makautang ho tayo ng mas malaki. Ano ho? Naturally po, kung ang ating pong pag-uusapan ay yung batas
kung ano yung mga requirements para ang isang bayan, hindi lamang po ang lungsod na Lipa, ito po'y para sa pakalaman din ng lahat. Hindi naman po lamang ang batas na ito nag-a-apply sa lungsod na Lipa. Ito po'y sa lahat ng bayan dito po sa Pilipinas. Na pag ang inanalyze po at tiningnan ng Bureau of Local Government and Finance, ang kapasidad ng isang bayan para umutang, ay ito po ay syempre nakabase doon sa internal revenue o doon sa budget ng isang bayan. As it now stands, dito po sa atin, at 1.2 billion, nagpadala po sa atin ang mga bangko ng iba't ibang credit line or yung kung kakayanan o yung nagbigay po sila ng intensyon. Ito, lungsod na Lipa, ito ang pwede mong utangin dahil 1.2 billion ang budget mo. Yung iba pong mga bangko, ang sabi 850 million, yung iba 1 billion, yung iba 900 million, yung iba 950 million. So if the question of our esteemed councilor is as to the determining factor or determinant factor as to how much can be loaned by a specific city, yes would be the answer. So, tama nga ho, pag lumaki ang IRA, pag lumaki po ang ating budget, mas malaki ho ang pwedeng utangin ng ating lungsod. Another thing, Mr. Presiding Siguro po, Officer. last question para mapagbigyan po natin ibang Yes po. konsyala. Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, ang akin pong huling tanong, kasi kanina hinabanggit ho ninyo na wala hong taxes na tataas. Kung tama po ang aking pakinig, sabi ho ninyo walang itataas na taxes ang ating pong Lipa kung ito ay magiging highly urbanized city. Ang tanong ko lamang po, di ka ho pagka halimbawa tayo ay isang maliit na bayan, third class na bayan, second class na bayan, first class na bayan, at tapos ang component city or highly urbanized city, iisa ho ba ang assessed value diyan nang sa binabayadan po ng mga buwis para po sa ating real property taxes? When we speak of assessed value of a specific property, meron po tayong tinatawag dyan na assessment board. Na yung assessment board po natin, ang nagdetermina magkano na ba ang value ng isang property. So, ito po, maaari na tumaas yung value kasi naging highly urbanized city tayo, pero pwede rin pong hindi. At sa katunayan, kung ang sasabihin ng ating assessment board ay pababain pa natin ang value ng isang lupa, kung ito po'y depende po dun sa lokasyon, pwede rin pong mangyari yan. So, highly urbanized city may help. Pwede po. But we could look at it as a sign of development. Kasi alam mo natin, pag tumaas ang value ng isang property, ibig sabihin, tumataas po ang ekonomiya dun po sa lugar na iyon. At syempre po, kung ang tatanungin po natin ay yung mga taxes. Siguro po, kasi meron po tayong mga local taxes na due either to the provincial government and to the local government dito po sa lungsod na Lipa. Yun naman po ay depende pa rin po sa ating sangguniang panglungsod kung tataasan po natin ang mga taxes po natin. Because even if a city becomes a highly urbanized city, it does not necessarily mean that all the taxes that are being collected in a specific city should be raised. Ito po'y depende pa rin at dadaan pa rin po sa procedure, dadaan po sa proposal, galing po sa executive, tapos dadaan po sa sanggunian, pag-aaralan po natin, and when it's approved by the sanggunian, it would be then ratified or approved by our mayor. So kanina nga po ang pagkakasabi nga po ninyo ay ang taxes po ay depende pa rin sa syudad. Kung ito ho ay pwedeng tumaas, pwedeng ibaba, depende ho sa assessment board. Pero Mr. Presiding Officer, sa atin pong proponent, wala ho ako sigurong nakikita na isang bayan na mas mataas ang taxes kaysa sa isang syudad. Lalo na ho pagdating sa real property tax. Kasi ho, pag sinasabi ho, pag doon na-develop ang isang syudad, tumataas din ho ang property taxes kasi nag-iiba ho ang assessed value, tumatami nga ho ang investors, pero yung mga iba hong affected areas na hindi naman ho kasama sa pagde-develop ay tumataas na bilang isang syudad. Kaya ho siguro yan ho ay isang possibility na pagka tayo ay from component city to highly urbanized city, hindi ho maaring maiwasan na tumaas huli ang real property taxes. As what you have said a while ago, Mr. Presiding Officer, tayo po ay nadidevelop po ang lugar, so kailangan pong tumaas din po ang value para ho mas madami ang makakolekta. Pero ito naman po ay dadaan pa rin naman ho sa tamang proseso at ang ating pong from component city to highly urbanized city ay dadaan pa rin sa isang plebisito na ang taong bayan ang magdidesisyon. So Mr. Presiding Officer, dito po ay tinatapos ko na po yung aking katanungan at maraming salamat po sa aking usama. Siguro po The Honorable Monte Alto. Pero before the Honorable Monte Alto, biglang pantapos lang po doon sa huling statement ng ating kagalang-galang Konsehal Bibong Mendoza. Yes, taxes can go up, depende po kung may development. Pero syempre po, ito naman po yung siguro kahit ang mga kabataan dito po sa ating bayan,
makita nyo, ang isa pong pagpalagay natin, ng isang rice field o ang isang taniman po ng mais o ng palay, pag yan po ay nilagyan nyo ng SM, natural po, natataas po ang taxes dyan, ang value ng property. And pag nalagyan nyo po ng SM, ang isa pong palayan, ay para naman pong unfair on the part doon po sa ating government na alam po natin, ang SM, na siya pong malaki ang kinikita doon po sa tinayuan niya ng lupa, ay hindi po natin kukolektahan ng tamang taxes. Ano po ba yung taxes? Taxes is the lifeblood of our government. Pag wala pong taxes under the lifeblood doctrine of the of taxes, ibig sabihin po, hindi po gagana ang ating gobyerno. Sa pagdami ng sinusuportahan, sa pagdami ng tinitingnan kung tama o mali o kung may pangyayari o kung may kalokohan na nangyayari sa isang lugar o sa dami na binabantayan sa isang lugar, siyempre po mas nangangailangan tayo ng pondo para mabantayan natin ang isang lugar. Kung ang dating palayan ay gagawin nating SM, kung noong ang palayan ay kinokolektahan natin sa isang ektarya ng 150 pesos, yung bang 150 pesos pag nakapaglagay ng SM dyan, ay sapat ba na gamitin natin yung 150 pesos para kumuha ng mga taga-sipos o kumuha ng mga tao na magbabantay doon sa mga kalye at sa dami ng mga tao na pupunta sa SM pag po naglagay tayo ng SM. So, yung po naman ay depende. Kung meron pong development sa isang lugar, natural na kailangan pong magtaas ng taxes doon. Pero syempre, kung doon sa lugar na wala naman pong development, gaya na nga po na sinabi kanina ng ating konsehal, dadaan po yan sa tamang proseso at titingnan kung tama ba na itaas o hindi tama o kung pwede nga ay bawasan pa ang taxes na kinokolekta doon sa isang lugar. Magandang umaga po, Mr. Chairman, sa lahat ng bisita. Yung pong privilege speech ni Kagawad Makasait ay isa pong napakalaking usapin, converting the city of Lipa from component to highly urbanized city. Ito po'y hindi natin dapat basta-bastahin. Ito po'y kinakailangang bigyan ng matagal na panahon upang mapag-aralan natin. Marami pong inire-raise na issues ang ating mga kasamahan, which is tama naman po talagang pag-usapan kung ano ang kalalagyan ng Lipa kung sakaling tayo maging highly urbanized. Ngayon, at sa tingin ko naman po ito'y dadaan sa isang napakatagal na proseso. After the signing ng President ng authority na tayo maging highly urbanized, magkakaroon pa po ng plebiscite. Curious lang po ako doon sa Cabanatuan City. Ito po bang plebiscite na ito is involved lamang yung ating city or province-wide ang boboto sa plebiscite na gagawin? Ito po sa katunayan, ito po yung nabanggit din ho kanina doon sa ating flag ceremony. As of the moment, ang sinasabi po doon sa presidential proclamation, nakasulat po ay city. Ngayon po ay nag-file ng TRO ang province of Cabanatuan. Sa pag-file po ng TRO, ang sabi po doon, dapat daw ay buong probinsya ng Nueva Ecija. As of now po ngayon, for the information of everyone, pending pa po ito sa Supreme Court kung sino ba yung kailangan bumoto doon sa plebisito. City lang ba o yung province? Yung po bang Cabanatuan City, kailan po nag-file ng HUC? Kodi ko lang po muna. I'm sorry po sa ating kagalang-galang na konsel. I don't think I have the proper document to answer po doon. Kasi yung sa province, sa City of Cabanatuan, sa kanila naman po. Hindi ko po. So, ang nangyari po sa Cabanatuan City, na-approve ng Presidente, pero nung magkakandak sila ng plebiscite, ang gusto ng Supreme Court, ng... ang gusto ng province ay... buong probinsya. Bago sila maging HUC. Yes. Ngayon, nag-file ng TRO ang Cabanatuan para province. City lamang. So hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan yan. Nag-file po ng TRO ang province of Cabanatuan. Ang province of Nueva Ecija, doon po sa pag-hold ng plebiscite. So, ganun po ang mangyayari. So, ngayon po, hindi pa nadidesisyonan. So, we're still waiting doon po sa ating Supreme Court kung ano po yung kanya. But then, regardless po kung ano po yung
maging desisyon ng Supreme Court, at least ngayon po pinag-uusapan, at I agree with our esteemed Councilor Raul Monte Alto, that this matter has to has to be talked about on a series of committee hearings. Kaya naman po ito ay aking sinasangguni sa ating pong Honorable Chair na maparefer pa sa tamang komitiba upang mapag-usapan. At gaya po na sinabi ko kanina, kung may advantages, may disadvantages din po, it's up to us. Ating pong mapag-usapan, ating pong tingnan, kaya po naman tayo bilang mga konsehal ay binoto ng ating mga kababayan, i-determine natin kung nararapat ba o hindi ba nararapat na maging highly urbanized city ang lungsod ng Lipa. So ganun ang mangyayari. Kapag ang ating fate dito sa pagiging HUC natin will rely on the decision of the Supreme Court with regards to the case of Cabanatuan and the province of Nueva Ecija. Siguro po mali po na sabihin na it would rely to the decision doon po ng Supreme Court with regard to kung sino po yung mag-hold ng plebiscite. Because the fact still remains na under our local government code, it's a right vested dito po sa ating mga bayan o kahit 10 bayan dito sa Pilipinas na mag-apply po tayo at mag-ipo tayong highly urbanized city. Ang question at hand or yung issue raised lamang po doon po sa ating Supreme Court ay yung po kung sino po ang sasama dun sa botohan sa plebisito. But kung pwede o hindi na maging highly urbanized city, it's another issue. And yung plebiscite po, kung sino yung dapat mga boboto, is also another issue. That's all, Mr. Chairman. Siguro po ay pwede po natin i-discuss extensively sa committee hearing. Dahil ito po naman ay naka-refer na kay Chairman ng Committee on Good Government, kay Consul K. Briones. Privilege, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ang akin pong pagtingin dito ay may kinalaman po sa aking pagiging chairman ng Committee on Budget, Finance, and Appropriation. Sapagkat ang inyo pong abang lingkod ay muling estudyante ng masteral program under ng Philippine Councilors League Legislative Academy. Nakaklase ko po dito si Vice Mayor Africa, si Konsehal Vocal K. Briones, si Tita Patsy Lebiste, si Konsehal Makmak, pati si Kuya Sam. Ano po? At ngayon po ay kami ay nasa punto na ng paggagawa ng thesis. Ano po? Dahil po ang inyong abang lingkod, ang aking option ay mag-thesis upang makapag-aral pa ng pagdodoctorate. Ako po ay 1995 pa nagsimula ng aking masteral program, ngayon po ay 2014 na. Kaya gusto ko naman hong makatapos na ang naging sanhinga po ng aking hindi pagkasulat, ng pagkasimula ng aking thesis, ay dahil ho ay sa karamihan ng ating trabaho. Tayo po ngayon ay isang director pa sa Lycée of the Philippines University, Laguna, at ganoon din po ay chairman ng Committee on Education, member nga po ng BOT ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, at chairman din po ng Public Utilities. Ang ating pong chairman ng ang committee po ng Budget and Appropriation ay medyo tasking at kailangan po na ito'y tutukan. Sapagkat ngayong pong Oktubre, kasabay po ng pagsusulat natin ng thesis, ay ang budget po ay sasabit na uli at magkakaroon ng budget hearing. Ayoko naman po na masaalang-alang ang maalin sa iba. Baka naman ho ako'y masyadong mapagaling, ay walang ginaling. Walang ginalingan. Kung kaya nga po tapatan na ako po'y nais na magpaalam bilang chairman ng komitiba ng appropriation upang nang sa gayon ay mapag-aralan, matutukan ng husto ng kung sino man po ang magiging chairman ng aking babakantehing komitiba. Sa tunay po, ito ay isang napakaganda exposure para sa inyong abang lingkod, ang komitibang ito. Ngunit nais ko naman pong mas maging kapaki-pakinabang sa pagtatapos ng aking masteral program. Kung kaya nga po tayo naman po ay nais ko so Mr. Presiding Officer, nais ko pong maparefer ang aking privilege speech na ito na ako po ay nagbibitiw sa aking tungkulin bilang chairman ng Committee on Budget, Finance, and Appropriations. Maparefer po sana sa tamang committee ba, Mr. Chair? Before we refer it to the proper committee,
every October 15 or 16 ay nagsasubmit po ang executive ng proposed annual budget for the next year, for 2015. So, very vital po na wag po nating patagalin and tanggapin po, kung tatanggapin po natin ang resignation ni Consel Don as Chairman of Appropriations, I suggest to the members of the Sangguniang na mag-elect na rin po tayo ngayon. So, the matter brought up by the Honorable Linatok is referred to the Committee on Rules and Privileges, chaired by Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso. I'm declaring a 1-minute recess. May I request all members of the Sangguniang Paglunsod to take your proper seat and observe proper decorum. Mag-start na po ulit tayo. Session resume. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. As chairperson of the Committee on Rules and Privileges, I would like to consider the matter of the resignation of Councilor Don Linatok as urgent. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the position as chairman of the Committee on Appropriation is now declared as vacant. The Honorable... Chair, I would like to defer to the presiding officer the manner of election of our new committee chairperson on the Appropriations Committee. The floor is now open for the nomination for the chairmanship of the Committee on Appropriation, Budget, and Finance. The Honorable Monferro is recognized. Mr. Chair, iminumungkahi ko po na si Honorable Attorney Virgilio Macasait para siya maging chairman ng Committee on Appropriation. There's any other nomination? The Honorable Hernandez Veloso is recognized. I move that the nomination be closed. Any second? Seconded. Is there any... before we would like to announce that our new chairman of the Committee on Appropriation is the Honorable ABC President Virgilio Macasait III, Jr. Privilege the Honorable Bibong Mendoza is recognized. After Bibong, Consel Puwa. Mr. Presiding Officer, sa lahat po uli na nandito, nung Biyernes po ng tanghali ay nakatanggap po ang Sangguniang Panlunsod ng isang sulat na ito pong sulat na ito ay pirmado ng mahigit 100 tao, 138 to be exact. At ito po ay naka-address sa atin pong kagalang-galang na Mayor Maynard A. Sabili, sa atin pong Vice Mayor Eric Africa, at sa buong Sangguniang Panlunsod. Bayaan po ninyo kung basahin kung ano po ang nakasulat dito sa letter po na ipinadala po sa atin. Lipa City Hall, Marawi, Lipa City, sa kinauukulan. Kami pong mga mamamayan ng Lipa ay dumudulog at humihiling sa inyo na kung maari ay inyong ibalik ang dating rota ng mga pampublikong sasakyan. Lalo na iyong dating two-way na ginawa ninyong one-way sa Bimorada Avenue. Kami pong mga commuters ay lubhang nahihirapang sumakay, lalo na po iyong matatanda na namamalengke. Nagdadalawa po kaming sakay, sobra namang mahal ang singil ng mga tricycle driver at ang katwiran ay malayo na ang iniikutan nila. Dagdag gastos din po sa amin ang doble-dobleng pamasahe. Napakahirap po nito lalo na kung umuulan. Maging ang mga estudyante po ay nahuhuli sa klase, bunga ng matinding daloy ng trapiko. Ayon din po sa aming pagmamasid, mas bumigat ang daloy ng trapiko nang ipatupad ang bagong sistema. Kami po ay lubos na umaasa na inyong diringgin ang aming panawagan. Salamat po, lubos na gumagalang at ito po, nakapirma po. Isang page lamang po yung sulat pero ang mga signatory po ay 7 pages. Kaya po ito'y aking binuksan uli ngayong umagang ito ay sa kadahilanan nga po na meron pong sumulat sa atin. Gusto ko rin lamang pong dagdagan ng kaunti
At total naman huy na andito na rin po ang ilang mga kababayan natin na nagtitinda sa palengke. Marami ho kasi ang nagsasabi po sa atin na ang benta po sa palengke ay mahigit hong 20% ang ibinaba ng kanilang pagtitinda. Kaya ho, ngayon ho ay ngayong umaga nga ho ito, nung basahin ko po yung sulat, ay naalala ko po na ilan na rin po nung weekend, ang ilan po uli ang lumapit sa akin na ang sinasabi po ay bumababa po ang benta nila sa palengke. Kaya po sana naman, kung maari po nating aksyonan at itong reklamong ito, siguro kung hindi man maibalik, ay tingnan pa ho kung ano pa ang mas magiging maganda, magiging epektibo na traffic dito sa ating lungsod para naman ho lahat ay masatisfy at syempre ho lalo na ho ang ating mga tagapalengke na talaga hong lumalapit din po sa atin. Sila ho'y nahihirapan ho ang mga commuters, nahihirapan din ho ang taong bayan. Kaya po ito ay binasa ko rin ngayong umaging ito. Maraming salamat. The letter request from our constituents regarding po sa gagawin po uling two-way street ang Bimorada from one-way is referred to the Committee on Peace and Order and Traffic. Privilege, the Honorable Puwa is recognized. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Presiding Officer, doon po sa sulat ay ang nakalagay po siguro yung portion lamang na ginawa pong two-way from Cultural Center hanggang sa monumento po. Yun lamang po siguro ang minimension doon. The Honorable Puwa is recognized. So, bago po ang aking privilege, ay madugsong ko din lamang po sa ating sa privilege po ng ating Konsehal Bibong Mendoza. Yan nga po pinag-uusapan na namin noon pa din sa Sanggunian na talaga nga po, ako po as chairman po ng Peace and Order, tayo po naiipit dito. Ano? Sabi ko nga po talagang kinakausap nga po natin ang ating city engineer dahil po ito'y kanilang initiative. Ito po nililinaw po natin, ito po initiative ng executive body, hindi po ito initiative ng Sanggunian. Wala pong kinalaman ang Sanggunian dito sa traffic yung nangyayari. Ito po binigyan natin ng pagkakataon upang makita po natin kung ano ang magiging kahantungan ng eksperimento na kanilang ginagawa. At ako man din po, bilang isang negosyante, ako po isang tagapalengke, ranas na ranas ko po talaga ang paghina ng aming tindahan. Kami po may ilang pwestong damitan din sa palengke ng aking kapatid. Yung po kung di magkakamali, 6 o 7 pwesto yon. Ano, talagang kumbaga, nasa kalahati po mahigit ang ibinaba. Nung unang eksperimento nga po, talagang kami po dati bumebenta sa aming tindahan ng 10,000, ay tanghali na ang aming pong benta ay wala pang 2,000. Kaya po ako'y nakiusap kay engineer kung po pwede ay magkaroon ng mga jeep na papasok sa palengke. Ano? Para kasi nga po, yung mga kagaya po mga namimili sa palengke, paglabas po nila, napakamahal nga daw po ng pamasahe. Mula daw po doon sa palengke hanggang monumento, sinisingil daw po sila ng tricycle ng 20 pesos. Ano po? Kaya napakaganda po siguro na magkaroon din po tayo ng tamang panuntunan sa kung magkano po ba talaga ang pamasahe sa tricycle. Ano? Kaya sabi ko nga po, sa patuloy ko pong pakipag-usap sa ating city engineer, ay sabi naman po niya, patuloy daw po siya mag-a-adjust. Ano? Hanggang November 3, siya po ay may pagkakataon pa para i-adjust lahat at may tama ang daloy ng traffic road din sa Luzon ng Lipa. At kung hindi po talaga makakaari, at sabi ko po sa kanya, ito'y ibabalik na natin sa dati. Ano? So, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa kanya. Kami po sa Sanggunian nagtitiwala kay city engineer na ito po'y kaya niya. Until November 3 po, sana magawa po niya ang paraan. Yun lamang po, Mr. Chair, aking po dinudugsong sa atin pong, sa privilege po ng ating Konsehal Bibong. At, privilege. Hindi po, privilege po yun ni Konsehal Bibong. Didiksungan ko lang. May sinagot lang po, then may privilege po siya ngayon. Siguro po yun sa traffic, yan naman po yung may committee hearing, very napakalaki pong usapan yan, ay marami pa kong gusto mag-privilege. Sige, privilege na po muna. So, Mr. Chair, ang privilege ko po ay muli isang magandang tanghali na po sa ating mga bisita po ng KLL. Alin?
Sige, tuloy. Sa ating pong mga estudyante ng KLL, at sa pangungunan ni Mr. Badillo, sa ating pong media na sa likod, isang magandang umaga. So, ang aking pong privilege ay patungkol po sa ating pong nalalapit na undas. Malapit na naman po ang undas at alam naman po natin, magdadagsaan na naman at magdadatingan ang mga bisita po natin. Pausa po, meron po nagkasalita sa harapan. Tuloy po, Consel Pua. Magdarating na naman po yung ating mga taga-iba't ibang bayan na gustong bumisita sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Kaya't inaasahan po natin na magkakaroon na naman po ng trapiko din sa lungsod ng Lipa. Kung bagay medyo matindi na nga po ang trapiko, ay madadagdagan pa. Kaya po nais ko po makapaghanda ng maaga sa ating pong offline kaluluwa at mapatawag po natin lahat po ng mga concern na mga tao dito, yung po mga ating po mga sementeryo, ating po mga barangay na nakakasakot sa mga sementeryo, sa ating po mga NGOs na ating pong laging kakibat at kasakasama po sa pagsasaayos po ng trapiko tuwing undas dito sa lungsod ng Lipa. Kaya sabi ko nga po, nais ko po siya mapatawag upang sa ganun po, alam po natin kung ano po mga kailangan nating i-budget o itulong sa kanila. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Next. At ngayon din po, hawak-hawak ko po dito yung patungkol po doon sa ating inapruban noong nakaraang February, patungkol po doon sa Bella Vita Homes. Ito po ay nandoon sa Barangay Anilao. Dito po, tayo po may hawak na letter agreement na sila po ay magdodonate ng lupa. Na ito po ay magiging alternate route mula Anilao patungo sa Kayumanggi. Ito po ay napakalaking bagay kung ito po ay matutuloy na. Kaya lamang po ay naglaps na po yung target date natin. Ay hindi pa po nila i-donate yung lupa. Dito po sa hawak kong papel, nakalagay po dito ay, ito pong sulat na agreement po namin ay February 17. Within 7 months, ay may i-donate daw po nila yung lupa. Kaya lamang po ngayon ay anong petsa na ay hindi pa po nila na i-donate. Kaya hangad ko po na sana po ay may patawag po natin sila. Dahil napakalaking tulong po nito sa trapiko. Dahil po yung mga manggagaling sa Pinagkawitan, Antipolo, at saka yung mga Santo Garcia, ay pwede na po silang dumaan sa Barangay Anilao at sila po ilalabas sa Kayumanggi. At ito yung makakabawas ng trapiko dito po sa May Carmel. Naalam po naman natin na napakabigat ang trapiko tuwing hapon. Yun lamang po, Mr. Chair. Refer to the Committee on Land Use. Privilege, the Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, madali lang po. Ito po with regards sa peace and order dito sa ating lungsod. Batid po natin na napakadami ang krimen na naman na nangyayari sapagkat lalo na po pag malapit na ang Kapaskuhan. Marami po ang akyat bahay na krimen na nangyayari dito po sa Dagatan, Talisay, Mabini, Kayumanggi, iba't iba pong bahagi ng lungsod ng Lipa. Dahil po dito ay nais ko pong mabigyang pansin natin ito, may patawag po natin sa susunod na session ng ating hepe ng kapulisan upang magbigay report naman kung ano po yung mga aktibidades na ginagawa nila para po makontrol itong mga krimen na nangyayari dito sa lungsod ng Lipa. Mr. Secretary, kindly write po a letter sa atin pong Chief of Police. Invited po siya sa ating next session at 10 o'clock in the morning. Wala na pong privilege. Urgent matter. The Honorable Katipon is recognized. Ito yung concern ng taga-Palengke about the resolution requested by the city administrator na by authority of the mayor forwarded to the Sangguniang the request of the Lipa City Market Vendor Association regarding the rental fees of market stallholder who were relocated to the construction of the parking building. Nandun yung mga concern. At sa isang resolution ng ginawa ng Sangguniang Panlusod sa pangunguna ng Vice Mayor at ni Konsehal J.R. Makasait, nagpasa ho na siya resolution
number 360 ang Sangguniang Panlunsod na nagsasaad na kayo ay sa inyong paglipat ay yun lang 10 piso ang sisingilin. Sa kasawiang palad, hindi ho ito raw ma-authorize ng ating kwan dahil dapat daw igawing ordinance. So, I request the August body na ito ang ating motion ni Kagawad Virgilio Makasait ay maimubuli ni Konsehal Makasait ng isang ordinansa condoning the daily rental fees amounting to 10 pesos per square meter for third and final reading, Mr. Chairman. Any second? Seconded. Discussion? Discussion? Sige, Honorable Mendoza is recognized. Gusto ko lamang pong i-clarify kasi ang nakalagay po dyan ay condonation. Ay ngayon po i-amendahan na natin at gagawin na nating ordinance. So hindi na ho condonation at amendment na sa ordinance ang gagawin na lamang. But ang ating ordinance... I'm declaring a 1 minute ang ating recess. ordinance is permanent in nature. Tama rin so nga yung hindi- session, okay na ba kayo? Okay na? Okay na? Sino magmamotion? After ng wala na tayong, wala na pag-uusapan, other matters na lang, referral na lang. Nilo, ano nangyari? Hindi na. Sasubmit mo na lang. Condoning na lang. Session resume. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Chairman, kung ang napagkaisahan ho ay condoning, ay ako po ay sumasama rin po. Basta po ang effectivity po ay October 1 o retroactive po ang ating pong ordinansa na gagawin. Yes, Mr. Chairman. So, ito naman ho ay pinakita naman ho natin sa mga taga-pamilihang bayan sa pangunguna ho ni Vice Mayor Eric Aprica at saka ho ng mga kasama noong September. Hindi na ho nagkulang ang sanggunian at tama ho ang ginawa ng sanggunian. Ngayon kung sinasabi ho ng Finance Committee o ng City Administrator na kailangan gawing ordinansa, ito na nga ho tayo. Ipinapasa ho natin bilang isang ordinansa, bilang isang batas na yun hong inilipat ng mga pwesto ay babayad lamang na 10 piso at wala nang hihigit po po riyan. Any other comments? Kung wala na objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Secretary? Mr. Secretary. This is a letter dated October 8, 2014, addressed to the Honorable Member Joel Pua. Sir, the opening of Pure Gold in our city is one of the signs of our city's continuous development, and it is also a great help to Lipeños in terms of jobs and livelihood. Practically, in the rise of this kind of business, we must also look into consideration the safety of our constituents. In connection to this, I'm appealing to your committee to call for a committee hearing with the management of Pure Gold regarding this matter. Thank you and hoping for your favorable action. Very truly yours, Engineer Roldan Lopez, OIC City Public Order and Safety Officer. Refer to the Committee on Land Use. There's no other matters. The Honorable Pua is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of item number 3 from the business of the day. Any second for urgency? Discussion? Objection? Hearing none, item number 3 of business for the day is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Enrique and Cipriana Hernandez with a total area of 4,453 square meters from agricultural use to military reservation use located in Barangay San Salvador, Lipa City. Any second? Seconded? Unanimously seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, with the express permission of the newly elected chairperson on the Committee on Appropriations, to whom I am appealing to become a member so as there is a balance of powers in the Committee on Appropriation, I would like to request that item number 2 be considered as urgent. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none, item number 2 of the business for the day is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move that we pass an ordinance realigning the amount
of 2,387,250 pesos to be taken from the savings on personal wages of the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa to augment the insufficient fund for the salaries and wages part-time of the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa for third and final reading. Any second? Unanimously seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. There's a motion for adjournment. Any second? Seconded. This session is adjourned. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.